laman ng isip mo, lubos na kaligtasan ko. Ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Agad sa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, oh Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda. Kamatayan mo'y dahilan ng tunay kong kalayaan. Kami ngayon'y iyong anak, minamahal o ng ganap. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, oh Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, oh Jesus, inalay mo. Oh, pag-ibig mong kay ganda, ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo. Ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mong kay ganda. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo. Ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo. Ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, oh Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda. Isang pagpapalaing umaga po sa ating lahat, a Blessed Church, at sa ating mga online viewers. Kamusta na po kayo? Tunay nga po na pagpasok pa lamang ng taong ito, ang dami ng mga breathtaking na nangyari at patuloy na nangyayari, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Buti na lang tapat po ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako. At ito po yung ating patuloy na pinangahawakan upang hindi po tayo panghinaan ng loob.
Sinabi po ni Lord, hindi niya po tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. Amen? Kasama po natin ang ating Panginoon. Kaya naman, let's fix our eyes on Jesus. Yan din po yung sinabi sa Hebrews 12:2a. Let's fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Amen? Sa umagang pong ito, hayaan po natin na talagang maibigay natin yung nararapat na papuri at pagsamba sa Kanya lamang. Ating itanghal at i-honor ang Kanyang pangalan sa ating sama-samang pananambahan ngayong umaga. Amen po? So tayo po muna ay pumikit at tayo po ay manalangin. Dear God, our Heavenly Father, Abba Father, maraming salamat Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa panibagong isang linggo, Lord, na kami po ay itinawid niyo, O God. Thank you, Lord, for sustaining us, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang sitwasyon namin ngayon, Lord, ang sitwasyon ng puso ng bawat isa, Lord. Kami po ay umaasa na katatagpuin niyo po ang bawat isa. At patuloy nawa, Lord, na talagang ikaw ay matanghal sa aming mga buhay. Let our hearts sing, so God, with gratitude, Panginoon, sa iyo lamang. Thank you, Lord, for all you've done at sa lahat ng gagawin mo pa, Panginoon. Help us, O God, to focus on you today, O God. And help us, Panginoon, na talagang maibigay namin, O God, yung nararapat, Panginoon, na papuri na tanging sa iyo lamang, O God. Marami pong salamat sa iyo po lahat, O God, ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Simulan na po natin ang ating pag-aawitan and let's lift the name of Jesus in our praises. It's all about you, Jesus. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God, the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you always. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are all powerful, all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you always. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. 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 Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Wow! To
Tunay nga pong napakadakila ng pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. His love is truly amazing. At yan po yung patuloy nating i-declare as we continue to worship Him today. I'm forgiven, 'cause you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven, I'm forgiven, 'cause you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, who died for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Yes, I'm forgiven. I'm forgiven, 'cause you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Come on, let's declare that Jesus is the King of our lives. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor
Amazing love, amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Yes, Jesus, we honor you, our Lord and Savior, our Prince of Peace, the Lamb of God. Yes, you are worthy. Amen. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your sacrifice. Thank you for the blood you shed for us. Tunay ng napakadakila ng iyong pag-ibig sa amin. Father God in heaven, we're truly amazed kung gaano kalawak, kung gaano ka-strong yung pagmamahal mo po sa amin. Though we are not worthy, O God, patuloy at patuloy, Panginoon, na kami po ay nadadapa, O God, kami ay nagkakasala, Panginoon. But your love, O God, but your grace, Panginoon, ay patuloy mong binubuhos sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon. And we pray, O God, na patuloy, Lord, na kami po ay iyong hawakan, O God. Patuloy na ilit kami, Panginoon. At kami po ay maging, O God, the person that you want us to be, O God. Na anumang pagsubok, Lord, anumang problema, Lord, ang dumating sa aming buhay ay mananatili at kaming nakatayo, Panginoon. Because ikaw ang aming sandigan, O God. Dahil hawak mo kami, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na kami ay magtitiwala sa iyo, mananangan sa iyo, Panginoon. Hawakan mo kami, O God. Dahil alam mo, Panginoon, na sa aming sariling kakayanan, hindi po namin ito kaya, O God. Truly, O God, Lord, we are nothing, Panginoon, without you, O God. Truly, Panginoon, na walang siksay, Panginoon, ang aming buhay. Walang halaga, Lord, kung wala ka, O God. Kaya, Lord, patuloy na kami po, Panginoon, ay sa iyo lalapit, O God. Thank you, Lord, for giving Jesus. Thank you, Lord, na sa kabila, Panginoon, ng aming kahinaan, O God, ng katigasan ng aming ulo, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na kami iyong minamahal, O God. Lord, we don't know, Panginoon, kung ano po yung mga susunod na mangyayari, O God. Pero alam mo ang lahat, Panginoon. Kaya, Panginoon, we will trust in you, Lord. Give us the grace, Panginoon, na magtiwala ng patuloy sa iyo, God. At patuloy, Panginoon, na papupurihan ka namin, Lord, at pasasalamatan. Because you are worthy, O God. And open our heart, O God, and our ears, Lord, sa mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. May we fix our eyes on you only, O God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin at pasasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Glory to our God. Magandang umaga, a blessed church. Para po sa ating scripture reading, kunin niyo na po yung Bible ninyo at dadako po tayo sa 2 Samuel chapter 9. 2 Samuel chapter 9. Babasahin ko po ito sa New Living Translation. One day, David asked, "Is anyone in Saul's family still alive? Anyone to whom I can show kindness for Jonathan's sake?" He summoned a man named Ziba, who had been one of Saul's servants. "Are you Ziba?" the king asked. "Yes, sir, I am," Ziba replied.
The king then asked him, "Is anyone still alive from Saul's family? If so, I want to show God's kindness to them." Ziba replied, "Yes, one of Jonathan's sons is still alive. He is crippled in both feet." "Where is he?" the king asked. "In Ledubar," Ziba told him, "at the home of Makir, son of Amiel." So David sent for him and brought him from Makir's home. His name was Mephibosheth. He was Jonathan's son and Saul's grandson. When he came to David, he bowed low to the ground in deep respect. David said, "Greetings, Mephibosheth." Mephibosheth replied, "I am your servant." "Don't be afraid," David said. "I intend to show kindness to you because of my promise to your father Jonathan. I will give you all the property that once belonged to your grandfather Saul, and you will eat here with me at the king's table." Mephibosheth bowed respectfully and exclaimed, "Who is your servant that you should show such kindness to a dead dog like me?" Then the king summoned Saul's servant Ziba and said, "I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family. You and your sons and servants are to farm the land for him to produce food for your master's household. But Mephibosheth, your master's grandson, will eat here at my table." Ziba had 15 sons and 20 servants. Ziba replied, "Yes, my lord the king, I am your servant, and I will do all that you have commanded." And from that time on, Mephibosheth ate regularly at David's table, like one of the king's own sons. Mephibosheth had a young son named Micah. From then on, all the members of Ziba's household were Mephibosheth's servants. And Mephibosheth, who was crippled in both feet, lived in Jerusalem and ate regularly at the king's table. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Let's all pray. Panginoon, salamat po sa pagbibigay sa amin ng panibagong pagkakataon, panibagong araw, Lord God, na makapakinig mula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Salamat, Lord, sa mga nakalipas na araw na kami po ay inyong inalagaan, pinakain, iningatan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, kadakilaan sa aming buhay. At ngayong araw na ito, Panginoon, we devote our time to you. This is your day, and we would like to focus on what you'd like to tell us. Gusto po naming makinig, at kami po, Panginoon, ay nagpapasakop sa inyong kagustuhan na kami baguhin nang naaayon sa wangis ng iyong anak na si Jesus. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kakayahan na maunawaan ang nais mo. Mangusap po kayo sa amin, at nawa sa aming pakikinig, Panginoon, ikaw po ay masiyahan. Lord, grant us the desire to obey your word and to keep your word in our heart. We give you all praise. In Jesus' name, amen. Pag-uusapan po natin ngayon ang kabutihang ipinakita ni King David sa isang tao na nagngangalang Mephibosheth. Ang kabutihang ito ay bunga po ng isang kasunduan sa pagitan niya at ng kanyang matalik na kaibigan na si Jonathan. Balikan po natin yung covenant na yan, makikita natin sa 1 Samuel chapter 20 verses 14 to 17. At si Jonathan po ang nagsasalita rito. Ang sabi niya, "Kung buhay pa ako sa araw na iyon, huwag mong kakalimutan ang ating pangako sa isa't isa. Kung ako na may patay na, huwag mo sanang pababayaan ang aking sambahayan. Kung dumating ang araw na lipulin na ni Yahweh ang iyong mga kaaway, huwag ka sanang sisira sa ating pangako. Parusahan sana ni Yahweh ang mga kaaway ni David." Hiniling ni Jonathan na muling mangako si David na sila'y magiging tapat sa isa't isa. Minahal siya ni Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa sarili. So, ang makikita po natin dito, hindi lang kabaitan ni David ang nakapaloob, no? Ipinapakita rin sa ating pangunahing mga talata, yung binasa po natin kanina, na si King David ay tapat din sa kanyang pangako. David is a covenant-keeping king. Pero alam nyo po, dapat lang. Kasi yung salitang covenant, hindi po yan biro-biro. Sa panahon natin ngayon, napakadali lang gamitin ng mga Kristiyano yung salitang covenant without really understanding what it means. Nakakatakot po ang salitang covenant kung tutuusin. Covenant
is a serious matter, especially for the Israelites. Kapag gumagawa tayo ng covenant, idinadawit natin ang Diyos sa usapan. Hindi lang bilang isang saksi, kundi bilang isang hukom. Kaya po ang mga Israelites, hindi sila basta-basta pumapasok sa covenant kasi alam nila na merong katapat na kaparusahan ang hindi pagtupad dito. Ito po ang dahilan kung bakit during the Old Testament, a covenant brings either a blessing or a curse, depending on how people respond to it. At isa po sa mga pinakamagagandang halimbawa ng isang covenant na tayo po ay makaka-relate pa rin sa ating kapanahunan ay yung salitang kasal. No, yung seremonya ng kasal. Sagrado ang kasal dahil ang sumpaan ay hindi lang sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan, kundi sa isang Diyos na may kakayahang magmatyag. And there's more to this passage than King David and Mephibosheth. Yan po ang magandang matututunan natin ngayong araw na ito. Marami pong mga Bible scholars naniniwala na itong 2 Samuel chapter 9 ay isang biblical typology. Okay? Pag sinabi po nating typology, ito po ay tungkol sa kaugnayang mayroon ang Old and New Testament. Kasi po napakaraming accounts in the Old Testaments, may it be names, places, or events that serve as a foreshadow of what had happened in the New Testament. Munting silip sa mga magaganap. Halimbawa, ang prinsipyo po ng pag-aalay ng hayop para sa kapatawaran ng kasalanan, yan po ay larawan ng gagawing sakripisyo ni Jesus sa New Testament many years after. So nakikita po natin, kumbaga sa pelikula, typologies are sneak previews or movie trailers. Yan. And today, you will understand that King David is not the real hero in this passage. Okay? Ang kagandahang loob ni David ay paglalarawan lamang ng walang pasubaling pag-ibig ng Diyos sa atin. This is not only about King David and Mephibosheth. This is actually about God who extended His love towards us. Mas mauunawaan po natin ang kahulugan ng passage na ito kung ilalagay po natin ang ating mga sarili sa katayuan ni Mephibosheth. So who is Mephibosheth? Sino nga po ba itong si Mephibosheth? Noong 5 taong gulang pa lang po si Mephibosheth, ang kanyang tatay na si Prince Jonathan, kasama ng kanyang lolo na si King Saul, ay namatay sa Mount Gilboa habang nakikipaglaban sa mga Philistines. Nang malaman ng nurse ni Mephibosheth ang nangyari, agad niyang kinarga ang bata at dali-daling nagkatatakbo palayo. Ngayon sa palagay po ninyo, bakit kaya siya nagtatatakbo palayo? Anong ikinakatakot ng tagapangalaga ni Mephibosheth? Ganito po yun. Sa Eastern culture, common practice po ng isang bagong upong hari ang pagpatay ng sino mang may kaugnayan doon sa papalitan niyang hari. Okay? Ito ay para siguruhin na walang magsisilbing balakid sa kanilang posisyon. So that's the idea. Kaya nung namatay si King Saul at si Jonathan, ang naisip ng tagapangalaga ni Mephibosheth, baka patayin din itong bata. Kaya itinakas niya ito. Kaya lang po sa kanyang pagmamadali sa kasamaang palad, na ilaglag ng nurse ang bata na naging dahilan ng kanyang habang buhay na pagkalumpo. So, Mephibosheth was crippled all his life. Makikita po natin ito sa 2 Samuel chapter 4 verse 4. Ngayon po, maraming taon na ang nakalipas. But King David's commitment to fulfill his covenant is still intact. Mataas po ang respeto ni King David sa kasunduan nila ni Jonathan. Kaya naman, let's go to our first point. Number 1, the king reached out to Mephibosheth. The king reached out to Mephibosheth. Makikita po natin ito sa verses 1 to 5. Let's read. Minsay nagtanong si David, mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandahang loob, alang-alang kay Jonathan. Nang buhay pa si Saul, may alipin siyang Ziba ang pangalan, kaya't ipinatawag ito ni David. Paglapit ni Ziba, tinanong siya ng hari, ikaw ba si Ziba? Ako nga po, mahal na hari, tugon niya. May nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti, ayon sa aking pangako sa Diyos, wika ng hari. Mayroon po si Mephibosheth na anak ni Jonathan. Siya po'y isang lumpo, tugon ni Ziba. Saan siya naroon? Tanong muli ng hari. Nasa Lodebar po,
nakatira sa bahay ni Makir na anak ni Amiel, sagot ni Ziba. So, here you see a king who is very much willing to fulfill the covenant that he made. So, ang ginawa niya, ipinagtanong niya kung may mga kaanak pa ba si Jonathan at Saul na maaaring pagbuhusan ng kagandahang loob. And this is all for the sake of Jonathan and the covenant that they have established. Napag-alaman po ni David mula sa isang dating lingkod ni Saul na si Ziba na mayroon pang nabubuhay na anak si Jonathan. Ito nga po si Mephibosheth. Kaya lang sa kasamaang palad, ang sabi niya, siya ay may kapansanan. Kaya naman, agad siyang ipinahanap ng hari. Habang karaniwan sa mga nauupong hari noon ang maghunting ng mga possible threats sa tono, itong si David naging busy sa paghahunting kay Mephibosheth. Pero hindi para patayin, hindi para paghigantihan, bagkus ay para pagpalain. David, as the covenant-keeping king, reached out to Mephibosheth and he took the first step in blessing Jonathan's crippled son. He took the first step. At maihahalin tulad po iyan sa kabutihan ng Diyos sa atin. God always takes the first step in reaching out to bless His children. Kasi naman po, kung hindi siya mauuna, sino? Sa palagay niyo po ba, meron tayong kakayahang lumapit sa Diyos? No. Wala po tayong pag-asa kung hindi mag-i-initiate ang Diyos. Kung hindi siya magkukusang loob na lumapit sa atin. Why? Because we cannot come to Him. Because spiritually, we are all crippled. And we are all terrified. Bakit po tayo terrified? Bakit tayo takot? Kasi po, yan ang karaniwang ibinubunga ng kasalanan sa buhay ng tao. Dahil sa kasalanan, natututunan nating magtago at lumayo sa Diyos. Kaya kung hindi po ang Diyos ang gagawa ng unang hakbang, paano na po tayo? Although sometimes we believe the contrary. Ang akala po ng iba sa atin, nakasalalay sa ating mga gawa ang kabutihan at pagpapala ng Diyos. Well, totoo naman po na pinapagpala ng Diyos ang mga mabuti, pero yun ay katumbas din ng katotohanang pinagpapala Kanya kahit ikaw ay masama. That's the truth of the scripture. Matthew 5:45 says, "For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust." Our God blesses because it is in His nature to bless. Kaya po siya nagpapala dahil po kasama sa kanyang karakter, kasama po sa kanyang pag-uugali ang maging mapagpala. And that nature is not limited to Christians alone. Siguro naman po obvious sa ating lahat yan. God is sovereign and He will bless whom He chooses to bless. Pero isipin po ninyo kung anong advantage meron tayo rito. Kung likas sa Diyos ang pagiging mabuti, kaya kahit masama ay kaya niyang pagpalain, likas din naman sa Kanya ang pagiging tapat sa Kanyang salita. He could bless you even more because He is faithful to His words. He is the God who passionately honors covenants. Kaya po, wag nating sisisihin ang Diyos. Masamang ugali yan. Ang tendency sa atin, isumbat sa Diyos yung ating mga performance. Isumbat sa Diyos yung ating mga contribution sa ministry. Hindi po ba? Pero ang katotohanan po, walang pagkakautang ang Diyos sa atin. Tayo po ang may utang sa Diyos. Kaya po, hindi natin kailangan singilin ang Diyos. Unang-una, siya ay tapat sa kanyang salita at alam niya kung ano ang mga pangakong kanyang binitawan. Mapanghahawakan natin ng kanyang mga pangako dahil sa kanyang angking katapatan. So ano ang dapat natin ginagawa? Magtiwala po tayo ng lubos dahil sa kasunduang pinagtibay ng dugo ni Jesus. And that places God on the position of blessing us even more and keeping us because of what Jesus did on the cross for us. The Father will always take the first initiative in the basis of His Son's sacrifice. Yan po ang mensahe ng kabuuan ng Biblia. Meron po tayong Diyos na nagkusang loob at gumawa ng unang hakbang para sa ating kaligtasan. And again, hindi po natin kailangang paalalahanan ang Diyos. Because of the covenant that Jesus made, you can run, but you can never hide. Okay? God's kindness will always pursue you wherever you are. Hahabulin ka ng Diyos, hindi upang sirain, hindi upang wasakin, kundi upang pagpalain. As a covenant-keeping King, God reached out to us.
And second point, the king received Mephibosheth. The king received Mephibosheth. Makikita po natin ito sa verses 5 to 6. Ipinasundo agad ni David si Mephibosheth, anak ni Jonathan at apo ni Saul. The King James Version made an interesting translation. Ang sabi, then King David sent and fetched him out. At nung binasa ko po ito, I think it reflects the idea of the church. Kasi po, ang church, or ecclesia in Greek, ang ibig pong sabihin nun, called out. We were called out from what? We were called out from darkness. And that same thing, Mephibosheth experienced in the hand of David. He was fetched out. He was called out. Kung iisipin po ni King David si King Saul, may sapat siyang dahilan upang paghigantihan at patayin itong si Mephibosheth. Kung matatandaan po ninyo, ilang beses pinagtangkaan ni Saul ang buhay ni David. Samantala, kung mapupunta naman ang tuon ni King David kay Prince Jonathan, makakaroon po siya ng sapat na dahilan upang tanggapin at mahalin si Mephibosheth ng walang pasubali. Again, balikan po natin yung binasa natin kanina, 1 Samuel 20 verse 17. Ang sabi, minahal siya ni Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa sarili. So just like David, our God was torn between two persons. At sino itong two persons na ito? Sino si King Saul at sino si Jonathan sa buhay natin bilang mga mananampalataya? Kung iisipin po ng Diyos si Adan, na pinagmula ng ating lahi, si Adan na kumatawan sa sangkatauhan, the Adam that failed, the Adam that disobeyed, meron pong sapat na dahilan ang Diyos upang tayo'y parusahan. Pero dahil po sa kaiga-igayang pagsunod at sakripisyo ni Jesus para sa atin, meron din pong sapat na dahilan ang Diyos upang tayo ay tanggapin at pagpalain. And we are grateful for God that He places too much value on His Son's sacrifice. In fact, even before you accepted Christ, even before you were born, even before the foundations of the world was laid, God has already chosen you to become holy and without fault in His eyes. Makikita po natin yung katotohanan na yan sa Ephesians 1 verse 4. So ano pong ibig sabihin? Minahal tayo ng Ama, alang-alang kay Kristo. Kaya totoo pong sinasabi ni Jesus. Ang sabi niya, apart from me, you can do nothing. Yan ang mahalagang makita natin. Kaya po pag nag-share ng gospel, personally po, hindi po ako komportable na gamitin yung salitang accept. Hindi ko sinasabi sa mga kausap ko, accept Him as your Lord and Savior. Okay? Yung salitang accept po ay iba sa salitang receive. Those are two different things. Kapag ginamit mo yung salitang accept, para mong nilalagay yung kausap mo sa isang posisyon na para bang meron siyang karapatan na tanggapin ang Diyos o i-reject ang Diyos sa buhay niya. Para bang siya ang boss. We know that we receive salvation. And we receive that not because we have the right, but we receive that out of God's mercy. Kaya ang sinasabi ko po sa mga nakakausap ko, whenever I share the gospel to them, I always tell them, isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Yan po ang sinasabi ko sa kanila. I never ask them to accept Jesus. No? Kasi ang totoo po niyan, we must be accepted by God for us to be saved. And that's what He did. He accepted us in the basis of His Son's death. Ang sabi po sa John 16:27, mahal kayo ng Ama, sapagkat ako'y minahal ninyo, at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. This is Jesus speaking, affirming na kaya tayo minamahal ng Ama ay dahil sa relasyong taglay natin kay Jesus. So as a covenant-keeping King, God received us. God accepted us. Let's go to the third point. The king redeemed Mephibosheth. The king redeemed Mephibosheth. Basahin po natin verses 6 to 8. Nang maiharap siya kay David, siya'y nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Ikaw ba si Mephibosheth? Tanong ng hari. Ako nga po, mahal na hari. Sagot naman ito. Sinabi ni David, huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo, alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul at laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Nagpatira pang muli si Mephibosheth at sinabi niya, sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y walang silbi.
Sa palagay ko po, hindi gugustuhin ni man na mapunta sa katayuan ni Mephibosheth. Kasi po sa pangalan niya pa lang, para na po siyang pinaglaruan ng tadhana. Actually po, nung binabasa ko po ito, parang naisip ko, sinong matinong magulang ang magbibigay ng ganitong pangalan sa kanyang anak? The latter part of his name, Bosheth, means shame. Shame. Yung kabuuan po ng kanyang pangalan, Mephibosheth, ang ibig pong sabihin nun, from the mouth of shame. Mula sa bibig ng kahihiyan. Yan po ang kahulugan ng pangalan niya. Kahit nga po Tagalogin yung Bosheth, di po ba? Hindi pa rin magandang pakinggan, di po ba? Boset, di ba? Sino naman ang magkaka-interest sa ganyang pangalan? Bukod pa rito, siya po ay kabilang sa lahi ni Saul. At sapat na po itong dahilan upang manganib ang kanyang buhay. Ang totoo po niyan, yan ang pinakamalapit na dahilan kung bakit siya tumira sa Lodebar. Kasi po sa Lodebar, walang gustong tumira doon. Walang matinong tao na maninirahan sa lugar na iyon, maliban na lang kung ikaw ay nagtatago o maliban na lang kapag gusto mo nang magpakamatay. Lodebar literally means pastureless. Pastureless. Normal po sa atin ang maghanap ng green pasture, ng mas maiting na pagkakakitaan, hindi po ba? We wouldn't want to be placed in a pastureless land. Yet Mephibosheth decided to reside in a pastureless land, Lodebar. Literally, this person lacked many things in life. He lacks family, he lacks friends, he lacks food, he lacks self-esteem, he lacks freedom. And all his life, he lived in fear. Buong buhay niya siya po ay may takot. Kasi malamang lagi niya pong naiisip, baka ito na yung araw na matagpuan nila ako sa lugar na ito at patayin. Fear was his constant companion. Mephibosheth thinks of himself as a dead dog. Yan po ang makikita natin sa verse 8. Di po ba kapag tinawag kang aso, may insulto ka na eh? What if tawagin kang dead dog, patay na aso? Hindi po ba't mas mababa iyon sa buhay na aso? By the way, during their time, ang aso po ay hindi pet. Ang aso po ay ligaw. Sila po ay hindi pinapansin sa lipunan. And Mephibosheth thinks very low of himself. Ang sabi niya, ako ay walang silbi. Ako ay katulad ng isang patay na aso. I remember David expressing the same thing before God. Ang sabi niya, what is man that you are mindful of him? Hindi po ba? Yan din ang sabi ni Mephibosheth. In the same light, ang sabi niya, sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako po ay walang silbi. Natanong niyo na po ba ang Diyos patungkol dyan? Natanong niyo na ba siya minsan kung bakit kanya pinagtutuunan ng pansin, bakit kanya pinagpapala, at bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon? No? And that's the same thing that Mephibosheth expressed before the king. Sa kabilang panig, there is a king who lived in his faithfulness of fulfilling a vow. He found Mephibosheth and told him, do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan. Yun po ang makikita natin sa verse 7. And what a relief! Kung ikaw si Mephibosheth, gaano kasaya ang araw na ito na marinig mo mula sa kaaway ng iyong lolo. Huwag kang matakot. Wala akong masamang tangka sa iyo. Gusto kitang pagpalain. This is certainly Mephibosheth's best day ever. Well, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pangalan mo. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Maaaring hindi ko rin alam kung saan ka nakatira specifically. Okay? I don't even know if you live in Lodebar at the moment. A pastureless land. Pero sigurado po ako sa isang bagay. Our God is a covenant-keeping God. So He tells you the same thing today, my child, do not fear, for I will show you kindness for the sake of your Savior, Jesus Christ. As a covenant-keeping King, God redeemed us. And lastly, the king restored Mephibosheth. The king restored Mephibosheth. Basahin po natin verses 9 to 13. Tinawag ni David si Ziba at sa harapan niya ay sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Kayo ng iyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain.
Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain ang sambahayan ng iyong Panginoon. Ngunit si Mephiboset ay sa akin sasalo ng pagkain. Ang mga anak ni Ziba ay 15 at 20 ang kanyang mga alipin. Sumagot si Ziba, masusunod pong lahat ang utos ninyo, kamahalan. At mula nooy kasalo ni David si Mephiboset, parang tunay na anak niya. Si Mephiboset ay may bata pang anak na lalaki na ang pangalay Mika. Mula nga noon, ang buong sambahayan ni Ziba ay naglingkod kay Mephiboset. Kaya't si Mephiboset na pilay ang parehong paa ay nanirahan sa Jerusalem at kasalo ng hari sa pagkain. This is surely something that Mephiboset did not expect at all. Hindi niya po ito inaasahan. Sapat na yung mapatawad di po ba? Sapat na marinig niya siguro kay Haring David na, okay, wala akong tangka sa buhay mo, bahala ka na, basta hindi kita pagtatangkaan, hindi kita papatayin, hindi kita paparusahan, wala akong pakialam sa'yo. Palagay ko, good news na yon na maituturing sa katulad ni Mephibosheth na nabuhay sa matinding takot. Pero hindi lamang ganoon ang nire-require ng covenant. It requires that kindness and grace be shown to Jonathan's son. And that's what King David did. Dahil dito, ibinigay ni King David sa kanya ang lahat ng ari-arian ng kanyang lolo. Binigyan siya ng tauhan, ng mga ngalaga ng mga ito. Pinakinabangan niya po ang bawat kita mula sa mga ari-arian. At para bang hindi pa sapat, ginawa siyang kabahagi ng pamilya ng hari. Itinuring siya na parang isang tunay na anak. The king did not just restore Mephibosheth's wealth. He restored Mephibosheth's true identity as a prince. Kapatid, God did the same thing with us because of Jesus. Ang sabi po sa John 1:12, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. So hindi lang po tayo pinatawad at pinawalang sala, bagkus tayo po ay itinuring na bahagi ng kanyang pamilya. And that's the very reason why we can approach God in prayer anytime. That's the reason why we would be with God for all eternity. We are now part of His family. We are His children. We have become a new creation. He is committed to restore everything that the devil has stolen from us. Alam niyo pong sabi ng Psalm 23 verse 5? Sabi, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. God has dined with us. God has prepared a table for us in the presence of our enemies. At alam niyo po kung sino o ano ang pinakamatindi nating kalaban sa buhay na ito? God defeated our greatest enemy, sin and death. And He did so by means of His Son, Jesus Christ. As a covenant-keeping King, God restored us. Tulad po ni Mephibosheth, wala po tayong ginawa upang mapabilang sa pamilya ng hari. Okay? Yan po ang mahalagang matutunan din natin ngayon. Ang totoo po, kaparusahan ang akmang igawad sa atin bilang mga makasalanan. Yun po ang nararapat sa atin bilang mga sinners. Marapat lang po na manirahan tayo sa Lodebar. Marapat lang po na makaranas tayo ng takot sa ating buhay. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, hindi mo na kailangan pang matakot. God is not out to destroy you. Jesus' death satisfied the wrath of God for your sins. God established a vow, a covenant, through the precious blood of His Son. Kaya ang tawag natin doon, New Covenant. Yun ang sineselebrate natin sa tuwing tayo ay naglo-Lord's Supper. He established that covenant by means of the precious blood of His Son, Jesus Christ. He takes His covenant so seriously. And He has a sweet obligation to fulfill. We are the recipients of that covenant. Tayo po'y tagatanggap ng kasunduang iyon. And as a covenant-keeping King, He reached out for you. He received you. He redeemed you. He restored you.
This is what the gospel is about. Yan po ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ni Jesus. Mga kapatid, gusto ko pong magwakas sa ilang bahagi ng kasunduan o covenant na inilaan ng Diyos para kay David. Ang tawag po rito, Davidic Covenant. Many scholars also regard this as a messianic prophecy. Ito raw po ay propesiya patungkol kay Jesus. Basahin ko po Psalm 89 verses 30 to 34. Ang sabi, "If his children forsake my law and do not walk according to my rules, if they violate my statutes and do not keep my commandments, then I will punish their transgression with the rod and their iniquity with stripes. But I will not remove from him my steadfast love or be false to my faithfulness. I will not violate my covenant or alter the word that went forth from my lips." So sa mga talatang ito, makikita po natin na ang tugon ng Diyos sa mga taong nasa ilalim ng kanyang covenant ay mapagmahal na disiplina at hindi pagwasak. Maliwanag po na ang Diyos ay namamalo. Tandaan po natin. Pero ang kanyang palo ay hindi palo ng pagwasak. Ito po ay palo ng pagmamahal bilang isang ama na nagdidisiplina ng kanyang mga anak. Kaya kapag hindi tayo sumusunod, huwag mong isipin na binabaliwala ng Diyos ang ating pagsalangsang. Yun po ay may katapat na consequences. Tayo po ay dinidisiplina ng Diyos. Ngunit sa kabila ng mga pagsuway natin, sa kabila ng mga katotohanan na tayo ay nagkakasala, nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, and His Word is the basis of His faithfulness, not our performance. And in that, we are secured. Let us all praise our covenant-keeping God. Manalangin po tayo. Panginoon, we thank you, Lord, for today's word. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni David at ni Mephibosheth na ginamit mo, Panginoon, bilang paglalarawan ng iyong maigting na pagmamahal sa amin. Panginoon, kami po ay mga Mephibosheth. Kami po, Panginoon, ay pilay at kami po, Panginoon, ay takot. Pero salamat po, Panginoon, sa iyong mayamang habag, sa iyong awa, Panginoon, sa iyong pagyakap na nagpawi ng aming mga takot. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Hindi niyo lang po kami pinatawad, bagkus kami po ay itinuring ninyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na maabot pa ang ibang mga Mephibosheth. Kung paano niyo po kami inabot, gamitin niyo po kami bilang mga buhay na instrumento para tulungan ang iba pang mga Mephibosheth sa paligid, Lord, na makakilala sa iyo, Panginoon. Thank you for loving us unconditionally. We give you all praise. We give you honor in the mighty name of Jesus. Amen. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Kapag nagugulo, may hanap, nababalot ng panghihina. Sa'yo magtitiwala, habang buhay maniniwala. Ikaw ay Diyos sa lahat at sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos ng buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos. Problema ay pinag
malinaw ang kapahayagan. Ikaw ay Diyos tapat, kailan paman, at sa bawat kaganapan, hindi na mag-aalinlangan. Sa iyo'y may katiyakan, habang buhay pananaligan. Ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, at sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos, buong buhay ko'y ibibigay sa iyo. Imposible ay kayang-kaya mo. Ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos, buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.